So ang katotoang Senate investigation nga gipasugdahan mahigala ni Amy Marcos, medyo maglisod na og doon na pay dugang investigation deken kay matud pa naglisod si Amy karon pangimbitar kung kinsa pay laing maimbitar karon nga mahimong guest didto mga higala sa Senate investigation pag dakop ni Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Mga unsaon man cabinet secretaries mo invoke man mga higala og executive privilege. So, kisa pa man ilang maimbitar ana, pero mingon to si Escudero nga kanang executive na, pero unya na ko mangutana na mahigala og about executive privilege. Nan og invitation pa na, di pa mangutana labot ana, di pa sila maka-invoke. Ang problema ana karon og every question mahigala mo invoke, mingon nga among i-invoke ang executive privilege. Wala tayo makuha nga impormasyon anang kalakiha. Straight to the point. Kay og moingon nga tag executive privilege sa to pa kanang maong giimbitar isa man mga cabinet secretaries guni si Gibo Chodoro, si John Vic Rimulya DILG, kinisla si sa Rimulya Crispin DOJ, nya di apa mahigala si Eduardo Anyo. Unya og pangutan-on nimo mabutang og way nada kining investigation og dili sila manubag. Katabitan tubag ni John Vic Rimulya ang atong DILG Secretary may rumor sa mga kuno. Unya gimong tiwasag pangutana mo invoke man nga executive privilege. Unsa man ang executive privilege day? Kanang executive privilege mga kaigalaan, usa kana ka kagahuman sa presidente o sa mga high-ranking public officials, executive officials. Kining iya mahigala man ni mga executive officials, iya ni mga alter ego. So, doon na sila mga sabutan din ha. Unya, pananglitan kung pangutan-on sila sa korte, pangutan-on sa kongreso o bisan publiko, pwede sila maingon nga dili na ko na madiscuss because among i-invoke ang executive privilege. So, pagka-istorya, wa na kayo makuha nga informasyon anang napita. Kay bisan sa korte, kung ipresentar na sa korte mga higala, pwede mas na maingon nga among invoke ang executive privilege, dili mapugos. Kaysa dihang gipangutana mahigala John Vic Rimulya maingon man sa executive privilege mga kaigalaan kini magong manginani. Medyo mura ba og sa may pagtuon la sa mga Pilipino magkaminos kasi understanding sa mga Pilipino. Murag imong gi-underestimate mahigala ang panabot sa mga Pilipino anang kalakiha nga atol mga kaigalaan sa interview ni Pinky Webb ni angko na masatanan dito. Straight investigation di na sa angkon. Makaingon ang mga tao ni dali abasan na limot ni Rimulya. Tanawa na ko na ang Senate investigation ba atong balikan na ko tong Senate investigation ayaw tong katong Senate investigation sa atong executive privilege. Umingon kay executive privilege ako balikon ha. Pwede kang moingon gani kag akong i-invoke ang executive privilege. Kinsa may maka-invoke ini kining iya mga sekretary sa presidente. Kay doon naman sa mga kini mga confidential nga mga topics ba. Ang pag-invoke ana mahigala actually dili na ma-invoke depende na sa pangutana nga sensitive nga question. Pero umingon sa nga kini executive privilege yun kay makuha diha kay ang question ana kung sensitive na pangutana o dili bada madto taog husgado anang kalakiha. Pero bisa pag muadto tag husgado mo invoke gyapon sila kay naaman gud ni mga higala in ani. Ang katuyuan gid ana kana raman ang mga higalang with regard to national security, mga diplomatic relations o mga military affairs, mga sukit tigpaminaw. Doon na mo kay communication, di man kunin mo mapatug-an tanan. As a general rule, ang katawhan doon ay katungod nga masayod. Right to information mahigala na ata na. Pero doon ay mga exceptions diha. Na mga exceptions. Kana mga higalang privileged communication kay doon ay mga state secrets nga naa diha. Straight to the point. Ibutan ta mga military operations, dili man na may kasulti. Kanang dunay mga topics involving national security. So para nila, kadtong pagdakop ni Presidente Rodrigo Duterte, military operations to, o baka maigo to mahigalag national security para nila, amo nang dili sa musulti. Naman ay mga kahigalaan og imong pugson pagpasulti ni kay di man si Amy Marcos pariha sa mga taga Quadcom nga og mangutana mahigalab.
mangutana gyud taman sa ginawa. Kini sa pagpangutana di man siya makapiit-piit pod kay kini mga cabinet secretaries, mga alter ego ra ba ni sa iyang igsuon. Straight to the point. Og imo nang piton lahi man tong di mo tubag, di ka mo tubag, contempt. Inana ba? Ang kini magud mahigala cabinet secretaries, di ka mo tubag, i-contempt nimo na nara ba si BBM sa likod. Medyo gamhanan ang naa sa likod. So mo na kalainan din napita. Unya kini ang wa na ba i-appeal ni sa Aimee sa kampanya ni BBM. Medyo haud-haud ba nga o pangutan-on nila si John Vic Remulla o Kinis Crispin moingon mo invoke may og executive privilege. Unsa may kalainan? Nganuman nga kining dili sa may Quadcom og pangutan-on dili mo tubag ila mang ipakontempt. Nganuman dili maka-invoke sila og executive privilege. Nganon di man sa ka-invoke og executive privilege, dili man sila mga cabinet secretaries. Vlogger kay patawag ka dito, di man ka kuan. Kini ni ang di man ka wa man mo mag-istorya sa presidente. Kinani maguni, kini mga privilege communication may gala para masabtan tong tanan. Nagyud ni under pariharan ang mga kaigalaan ba og kanang marital privilege communication. Unsa man ang marital privilege communication? Panalitan ipresentar sa korte mga kaigalan ng usa ka asawa. Kanang asawa di na pwede makatestify against sa iyang bana as a general rule. Straight to the point. Imo gunang confident imong asawa or imong bana. Namoy gisabutan panahon sa panagtiayon nga dili na pwedeng ibutyag ngadto sa uban. Once ibutyag ganina kana sa statement that is inadmissible in court. Straight to the point. Objectionable siya. Okay, lain example na ko kanang physician patient privilege communication. Unsa man ang physician patient privilege communication? Di na pwede mga kaigalaan nga musulti. Bisag kinsa la isulti ipatawag sa korte musulti dito manghigala labot sa iyang pasyente unsa nang sakita mo nimo na consent sa iyang pasyente. Gidili kana privilege communication kana gitawag nag physician patient privilege communication. Kaning pare itawag na sag confessor and confessant privilege communication. Dili pwede ang pare ipresentar mo dito nya may pare niya sige kuno mo ini lungkab dito sa tabuno katutuang hinsakas kisame. Dili pwede na kay kon man wa na mangumpisal ko maon. Ang pare dili pwedeng ipresentar nimo dito sa witness stand labot mga higala sa iyang trabaho isip pare pagumpisal. Dili pwede. Objectionable siya. So ang lawyer sa Pikas mo object yung ka nga dili pwede na nga mo. No? Kay lisod man kay mahigala wa na mo kumpisal. Labi mo ingon niya ni ako skurtiron ako isulti tanan kay si Jesus Minya kadtong gikubira ni Pulauro dito ni Sakas Kisame si Jesus Minya gito. Kay ni kumpisal gyud nako ni kumpisal gyud tanan nakada gyud og bateri. Ana siya gitawag og confessor confessant privilege communication. So dili pwede na imong masulti dito mga kahigalaan. Pareha po sa abogado na may privilege communication sa lawyer o client. So kanang imong gisulti sa imong abogado, siyempre mosulti makatanan sa imong abogado. Kay angaman og ikaw laban nya unsa may kaso man nya sulti ko tanan. Kay di man pwede og sa ko paglaban ako kahibawas tanan. Disulti ko tanan, igsulti na ko sa tanan. Wa mo pasabot sulti nimo sa tanan, wa pasabot nya kana na ang panulti po nako na di pwede na kay gitawag sa client privilege communication. Straight to the point. Mausad ni mahigala. So invoke sila privilege communication. Dili na. Kay privilege communication although kining sa executive privilege mahigala lalisunon kini kay doon na lay certain topics nga maka-invoke ka og straight to the point. Kanang pagdakop ni Duterte maka-invoke ba sila og privilege communication? Lalisunon kayo. Pero mo ingon siya nga privilege communication na mo invoke man. So, tanawa, ang problema ron kay mo invoke sa privilege communication, mong ihatag na dili na ang husgado, ang kongreso din ang makapugos. Pero once maka-issue kag statement, mahimo pa sang objectionable o mahimo sang inadmissible ngadto sa husgado. Pero problema ni ron, anyang gibuhian nga statement kay wa man sa pugsa adto. Admissible na to kay wa man to, di man to under custodial investigation. Ang mga tao nga ang mga tao nga naminaw bisa pag lahi ang iyang buhi lahi ang sa interview ang mga tao mo kag imong gi-underestimate ang understanding sa mga tao anang kalakiha.
Straight to the point. Tanawag ko John Vic Remulla, atong balikan ko John Vic, be. Atong balikan atol sa Senate investigation, be. Be, sige ko dong. DILG Secretary John Vic, okay niyo. Paminaon ta. Kasi audio. Yung pagkaintindi namin, ang nagplano ay kayo. Like Secretary Anyo, Secretary Gibo Chodoro, at ang pinangalan, ang Chief PNP, General Marbil. Parang apat yung pinangalanan ng ating Secretary ng DILG. Can I answer that, ma'am? Yes, please, your record. The question was, who planned this? I did not state in any way who Ay, planned it. kat. Tama? Who planned this? Mura gihutos John Vic Remulla. Who planned this? Medyo ma straight og tubag mahigala mura gihutoy una mura bag. Kana bitaw mangaot sa o bisag way katol. Ato taga Straight to the ato point. malikan ha. Primero pagdakop gyud 30 di malimtan na to. March 11 to. March 11. Pagka March 13, na-interview si John Vic Remulla, DILG Secretary. Proud pa kayo interview sa ni Pinky Web. Kay mo naman o ka nang sa dahig. Sus, ang reaksyon sa mga tao kay pirti man ka suku amas mga tao, mga higala. Hasta ganit si Gibo, hasta sila si Eduardo Anyo, muragi balikas mga higala sa katawan. Kay murabag ka na bang kasabot mga kailan nga surrender ta sa atong sovereignty. Ngano man yung kalakihan na animan. Ano man nga nama atong korte functional man res Pilipinas, dili ba ni insulto sa atong sovereignty sa atong nasod, di ba ni insulto sa atong husgado? Mo tong pag Senate investigation na usab ang iyang klaro kay tunada sa March 13 interview. Klaro kayo ang iyang istorya, kuan gyud. Diretso gyud yung istorya. Pagka March 20, March 20 man tong kuan day no, katuto ang Senate investigation. Pila ra ka adlaw? March 13, 14, 15, 16, 17, 18. In a span of 1 week, mga higala, daw gi-amnesia si John Vic Remulla. Wala medyo, klaro man, kisa may nagplano. Interview Pinky Web, ang kisa nagplano, siya, sa diyang Senate investigation na kay, ang mga tao ni-react na, murag na sudipan si John Vic. Alam mo, tumalikan ha, ang interview ni Pinky Web, balikan to interview ni Pinky Web, audio dong, audio. Because during the press conference of the president, it was... Sige. And who was really on top of this? Kayo ho ba? Because during the press conference of the president, it was you and the president. Yes. So ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. It was Secretary Chodoro was there, Secretary Anyo was there too, and the president and I. So hindi naman ako. Ako lang ang natira last man standing doon sa Malacanang. Okay, cut. Cut sa... Atawa, may medyo gamay, medyo humble mo sa gamay na eh. Hindi ka man to. Iyang gipasigarbo nga ilag yun mahigalang napada sa dahig sultirti pero kunuhay nga iyang kuno pino kay ba nga di man kuno ka siyara. Gibo Chodoro do dito kuno si Eduardo Anyo na. Tara balik kay rewind gamay dong. Rewind gamay dong nya play. Be gamay lang be. Last man standing doon sa Malacanang. Rewind sa gamay niya. Kasi Secretary rewind gamay niya play. Anyo was there too, and the president and I. So hindi. Sige ka na. Kayo ho ba? Because during the press conference of the president, it was you and the president. Yes. So ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. It was a group effort. Secretary Chodoro was there, Secretary Anyo was there too, and the president and I. So hindi naman ako. Ako lang ang natira last man standing doon sa Malacanang. Kasi Secretary Chodoro was working on Ginaldo. Secretary Anyo, of course, his specialty is intelligence, so he was gathering all the information in his source, in his location. So ako lang ang nasa Malacanang. Was it a little odd or hard, I guess, for Secretary Anyo, sir? Knowing that of I think he he still shares some affection for the former president. They had a very good working relationship. But he's a professional, he is a soldier, and he's a gentleman. So he served this role, and the information that he gathered and shared was very reliable. And Such as? Or is there such anything you can as share? conversations on whether or not they would go home. I think
the lawyers were prevailing for him to stay in Hong Kong or in China, and the children prevailed on him to go home. Ibig sabihin, yung mga lawyers po sinasabi kay dating Pangulong Duterte. Parang gano'n mga sources. Sources from Secretary Anyo? Sources ni Secretary Anyo. Opo. And he relayed that to the core team. So the core Yes. team, yourself, Secretary Anyo, Secretary Teodoro, and The president. kayo lang. So you kept it very small. Very small. And it was meant to be that way. Yes, you cannot plan an operation like this and involve too many people. Okay. So, cut into very small. Yes. You can't have plan on this nya mag-involve kuno daghang mga tao. Dili ka maka-plano ka. Tinuod sa inaykin. Core team. Yang ko niya mo core team. Pag-abot sa Senate mahigala mo medyo na sultipan sila. Bebe, sa Senate be, atong nga balikan. Po, ang ating mahal na Secretary John Vic, na ang nagplano po rito, o yung pagkaintindi namin, ang nagplano ay kayo. Like Secretary Anyo, Secretary at ang pinangalan, ang Chief PNP, General Marbil. Parang apat yung pinangalanan sa isang interview ng ating Secretary ng DILG. Can I answer that, ma'am? Yes, please, your record. The question was, who planned this? Not state in any way. Nasultipan. It was of executive privilege. It is a conversation between the president. Once I mentioned, there was. So what exactly did you say? Ano sinabi po ninyo? They asked me- Pagkaintindi namin, itong apat na pinangalanan, ang siyang nagplano. Ma'am, we're already invoking this matter. Yes. We're invoking executive privilege. Okay, cut. Si John Vic Remulla ang igsuon, nangabugal niya si Crispin Remulla nga we will invoke executive privilege na ani. Sa pag-invoke nimo executive privilege, it's okay. Invoke ninyo. But human naman gisulti on air nga nabati na sa katawhan mahigala. Okay, proceed dong. Ato'y padayon dong. Okay, go. It goes as far as the interview, ma'am. Yes, ma'am. Yes, I'd like to understand. I think your brother's trying to I did not explain state in any what he way. said in the interview, and I'm happy They to asked me hear if I planned it. I said it was not me. There were other people in the room, but we did not discuss any Saan plans. nanggaling yung mga pangalan na ito? Ma'am, that again is executive privilege. Ma'am, let Pero me explain, ma'am. nandun- Okay, Katsa. Oh, so we did not discuss about this kuno mga higalawa kung sa maghisgot labot ana. Pero klaro kasi istorya ni Pinky Web sa interview mahigala nga sila gyud mo nag-discuss mga sukitig pamina. Unya og imong dutan og pangutana, follow up question ningon na niya. So ana. So ilang gitaguan ng impormasyon mahigala pero humana ni gawas mga kahigalaan. Ang mga tao nga naminaw mahigala ang mga taong nagsunod ang mga taong nagtan-aw ang man og imong ingnon mga kahigalaan nga yung understanding ang napita. Kaya ito'y padayon ko no dong. Sige dong. Let me explain first, ma'am. We were discussing rumors of an impending arrival Parang based on. hindi yung ganun ang dating sa amin eh. Ang That pagkaintindi is namin, the whole apat ang truth. So okay, That is the- Katsa. So we were discussing rumors. Sabi mga huhungihong. Ang ilang gihisgutan dai kuno dito dili to plano nga unsa naghisgot lang sa huhungihong sa to pa marites ra dai kuno to. Ato'y padayon mga kagilaan be. Go ahead, ma'am. Patugtog na lang natin para maintindihan ha. Sige. And was that the plan? What was, and who was really on top of this? Kayo ho ba? Because during the press conference of the president, it was you and the president. Yes. So ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. It was a group effort. Was there. Secretary Anyo was there too, and the president and I. So, hindi naman ako. Ako lang ang I stand natira by that, ma'am. last man standing doon sa Malacanang. I stand by that. Kasi Secretary Teodoro was working out of his office sa Campo Aguinaldo. Sinabi Yes, ma'am. ninyo, Secretary wala Anyo, namang of course, his pakyaw-kyaw dun sa specialty is sinabi. intelligence. So he was- Napakaliwanag naman ang sabi ninyo, hindi ako mag-isa kahit ako ang kasama ng presidente nung nagsalita Yes, ma'am. sa press con, hindi ako mag-isa ang nagplano. Isang grupo kami. Tapos pinangalan